Magandang araw sa inyong lahat. Kami nga po pala ang BSED Major in Filipino 2-2. Ngayon, magsasagawa kami ng isang podcast patungkol sa mga pinagdaanan namin sa buhay. So, sa ngayon, magpapakilala muna kami isa-isa. Ako nga po pala si John. I'm Karen. I'm Janet. I'm Rosie. Ayan, so may pagkaway siyang gano'n, no? Erika, no? Ganda-ganda niya, no? Ngayon, so, umpisa na natin. Ano nga ba yung mga pinagdaanan ninyo sa buhay? So, umpisa na natin kay John. Siguro masasabi ko noong 2024, namatay yung mom ko sa pneumonia. Pneumonia yung pinamatay Okay. niya. Tapos, mga halos 6 months siya sa ospital. Kaya medyo nag-stop ako noon ng pag-aaral kasi walang magbabantay talaga sa kanya sa ospital. Kahit nung may binayaran kaming magbabantay sa kanya, kaso nga lang hindi siya binabantayan ng maayos. Okay. Kaya ako na lang ako na lang magbabantay. Tapos nakita ko lahat ng paghihirap ni mama, yung kung paano siya nawalan ng malay, nawalan siya ng, yung kinukuhanan siya ng dugo, nasasaktan siya. Kung pwede lang ipunta sa akin yung mga tinutusok-tusok nila sa mama ko, kung pwede lang, ako na lang sasalo kasi hindi naman pwede. Tapos yung pagpupuyat, siyempre si mama medyo makakalimutin na din. Yung nasasaktan ako kasi minsan nakakalimutan niya kung anong pangalan ko, kung sino ako, gano'n. Gano'n yung naranasan ko sa ospital. Tapos nung sabi ni mama, parang ayaw niya na talaga doon sa ospital. So umuwi na kami. After 3 days, doon na siya nawalan ng buhay. Pero So, paano naapektuhan yung buhay mo nun bilang isang estudyante sa ngayon? Kinakaya mo ba? Ano ba? siguro ginagawa ko na lang siyang inspirasyon kasi wala naman na akong magagawa eh. Kasi ayun na nga, syempre kailangan ko tanggapin. Kahit masakit, tatanggapin ko pa rin. Kasi nga, gusto ko tuparin yung pangarap niya sa akin na dapat kaming dalawa. Pero Yung syempre, tutuparin. oo. So, pero kakamustahin ka naman namin ngayon? Kamusta ka naman ngayon sa sitwasyon mo ngayon? Sa ngayon, Nakaka-apekto ba yun sa pag-aaral mo? hindi naman na kasi ko na naman Paano mo siya nalagpasan dahil ka sa mga... yung bago-bago pa lang na namatay si mama, nagpapa-therapy ako kasi hindi ko kaya. May anxiety at So, depression dahil ako. sa pagte-therapy mo, nakatulong yung Oo, pagte-therapy? nakatulong naman. Pero syempre, nandun din yung pagmamahal ng mga kaibigan, Oo, tsaka ng kaibigan, mga sila no? gantot, Pamilya. sila, kayo, tapos si Michelle, nasa Ilocos pa kasi ako nun. Parang nawawalan ako ng gana noon na mag-aral. Kasi nga, syempre, ba't pa ako mag-aaral? Wala na yung mama ko, pero in-encourage ako ng kuya ko, tapos yung father ko na mag-aral ako, gano'n. Para naman matuwa si mama sa akin. Okay. So, ayun, no? So, tapos na kay Janet, no? Mapunta naman tayo kay Rose Lee. So, si Rose, ano bang malungkot mong pinagdaanan at halata sa mukha mo, no? Kalma lang, kwentuhan lang to. Okay lang yan, no? Let me go. Nung yung time nang naghiwalay yung parents ko. Pero, broken family pala kayo. Broken family kami. Wala, hindi ko alam yun, guys. Hindi, joke lang. Hindi, akala ko talaga is kompleto kayong pamilya. Kasi, syempre, di ba, based pag nagtatawanan tayo, hindi naman na natin natatanong Kasi yung mga ganong yung bagay. niya, diba? So, I'm not aware na ganun nga yung sitwasyon mo. Since yung naghiwalay yung parents ko, tapos naiwan kami kay Papa. Tapos yung si Papa ko, parang nawalan ng gana sa buhay. Nagiinom, nagsusugal, nawala yung pera kung saan-saan. Tapos yung time na naubusan kami ng pera, wala kami pera kuya, wala talaga. Tapos yung, diba marami kasi kaming lupa. Yung siya, parang naisip ni Papa na magbago. Nagbinta siya ng lupa, no? Nagbinta siya para kakabangon ulit. Tapos pumili siya ng bangka. Marami siyang binili kuya sa province? Sa Oo, province sa yan? province. Okay. Pangasinan. Tapos parang bumalik ulit si Papa sa dati. Nag-inom siya, hinaldos ulit yung pera. Tapos yung muntika na siyang kinuha ni Lord sa amin. Dahil sa kakainom sa kakainom. niya. Parang, inano niya yung pagkawala ni Ma'am. Pero ang tanong ko is, yung mother mo may ibang family? Yeah, may ibang family siya. So ngayon, ikaw ay nakapisan sa father o sa mother? Nasa mama ko ngayon. Si Sa Papa ko mama. nasa Pangasinan. Pero si father mo, hindi naman siya tawag dito, nagkukulang sa pagsustento sa'yo sa pag-aaral. Hindi naman, kasi pinapadalhan niya rin ako. Ayan, Kahit so- may nag-provide sa akin ng pera. Mm-mm.
So, mapunta tayo doon. So, paano nakaka-apekto yung ganong sitwasyon mo sa bilang isang estudyante? Sa amin, kagaya sa amin, yung pakikisama mo, sa the way na mag-aral ka, mahirap ba yung ganong pinagdaanan mo? Oo. Pero, nakatulong ba yung mga kaibigan mo, yung pamilya mo? Oo, nakatulong naman sila. Lalo na yung mga, yung mga tita, tito, kasi sila yung gumabay sa akin sa amin. So, may mga tito-tita na gumabay. Kapatid ni Papa, yung mga kapatid niya. Kasi magkakasama sila sa Pangasinan, magkakapit bahay lang sila doon. Okay. So, magkakalapit Oo, na. magkakalapit O, ganun na. talaga sa probinsya kahit sa amin parang magkaka-neighbors lang yung Kaya, mga tito-tita. magkakamag-anak. Tama, Halos oo, di ba? Sila yung gumabay sa amin hanggang sa lumaki kami. Pero ngayon, ang gagawin natin is kakamustahin ka namin. So, ngayon, kumusta naman ang buhay mo ngayon? Iniisip mo pa ba siya? Yung iniisip ko. Maliban sa ex mo, hindi joke lang. Iniisip mo pa ba yung iniisip mo pa ba yung ganong sitwasyon sa buhay mo ngayon? Nakaka-apekto pa rin ba siya sa pag-aaral mo? Hindi na. Hindi na. So, na-conquer mo na yung Oo. challenges na yan. So, okay, Tapos so, na, laban. o di maganda, di ba? Fighting lang, no? Yun. So, mapunta naman tayo kay Karen. So, kay Karen naman tayo. Ano ba yung isa sa mga pinagdaanan mo na hindi mo makakalimutan? Yung isa sa pinagdaanan. Yun, mabalik ulit tayo kay Karen. So, pasensya na naputol yung namin, no? Yung podcast namin. Lalagyan ko na lang yun ako balat. So, yun. Mabalik tayo kay Karen na, nga pala, ano nga pala yung pinagdaanan mo? Yung pinagdaanan ko is currently lang mga nangyayari ngayon. Kasi, hindi kami magkakasundo-sundo ng mga kapatid ko. So, di ba 6 kami, tapos dalawa doon, hindi ko masyadong kasundo kasi. Dahil lang sa malit na rason lang. Rason na, syempre parang ang hirap naman yun, di ba? Magkakasama kayo sa loob ng bahay. Parang ang hirap gumalaw yung, halimbawa, kakain kayo, hindi kayo sabay-sabay, di ba? Ay kasi matatas kasi yung pride niya. So, kapag may nangyari na hindi kami magkasundo, walang nagsasorry. So, pagdating sa sitwasyon ng family ninyo, yung forgiveness talaga is mahirap ibigay, parang gano'n. So, paano mo naman siya na-conquer ngayon sa sitwasyon mo bilang isang estudyante? Hindi ba siya nakaka-apekto? Yung mga problema lang naman kasi sa bahay, hindi sila dinadala sa school. Siyempre, school na yung school na. Nasa school ka na eh. Ba't Pero ka parang ang hirap naman, syempre 'di ba, bilang tao lang din naman kasi tayo. Oo na, totoo naman yung sinabi mo na you can separate the situation between the school and yung sa sarili nga. Pero syempre, iisip mo rin siya, 'di ba? Hindi ba nakaka-apekto sa education mo? Hindi naman. Hindi Parang kasi ako go with the flow lang. Go with the flow siya. No, Di ba? basta Go with the flow lang siya, di ba? No? So yun, pero ngayon sa sitwasyon mo, kamusta ka naman? Yung mga kaibigan mo ba, nakakatulong ba sila sa'yo? Of course naman, kapag ayaw ko sa bahay, diba, sa kanila ako sumasama. Sa kaninong bahay ka sumasama? Kila Erika ba? Kila sa inyo. Diyan, Akala ko kila Erika. Wala siya sa aming pupuntahan, sa puro manok. Mga puro. Ayun, so maganda. Pero sa ngayon, okay na ang sitwasyon mo. Hindi po. Hindi pa rin. Hanggang ngayon, ganun pa rin. So, sa tingin ko, mahaba-haba yung pagdadaanan pa ng magkakapatid. I think, it's a matter of understanding na lang siguro. No, para tapos, I think bilang, ikaw ba yung bunso? Hindi. So, mas maganda rin siguro kung sa'yo mag-uumpisa yung pagpapatawad para nang sa ganun na magkasundo kayo ng nagbigay ng advice. Ikaw na lang. Di ba? Parang hindi ako magpapakumbaba. Oo, kumbaga sa ate. Kuya, tsaka Yung yung sa ate ko kasi, okay na. Di ba? Kasi wala Ano, namang medyo hindi mariresolve Si na Karen hindi kasi yung pagpapakumbaba. Si Karen kasi yung bunso sa babae. Okay. Pero, yun nga, kagaya nga ng sinabi ni Erica, mas maganda siguro magpakumbaba na lang. Siya na lang. Oo, Kasi kumbaga, since siya naman mag-uumpisa sa'yo, sa tingin ko, naman yan parang tidal effect, kung mag-uumpisa, or domino effect na kung tawagin. Kapag may isang gumawa ng isang bagay, dire-diretso na siya, di ba? Parang gano'n. parang ikaw na lang gagawa ng way para magkaayos. Yan. So, sana malagpasan mo na yung struggle mo na yan, no? So, mapunta na tayo kay Erica, yan, the best to Isa sa Mama mga namin.
The Mamshi and the Nakshi, di ba? Nakshi. Charis. Okay, okay, go, Erica. Hindi, ito lang, recently lang, ano siya, Pasok ka, be. Talaga. recently lang, ano lang, parang problem lang kasi nga, ako talaga nakatira ako sa lolo't lola ko. Tapos, ang nakatira din ako, yung kapatid ko, yung lolo't lola ko. So, basically, ako yung nag-aalaga sa dalawa kong lola. Tapos, parang ang hirap kasi nung sabay silang nagkasakit, naka-apekto siya sa akin sa school kasi nga, hindi ako nakapag-duty wholesale dahil doon. Okay. So, ang nangyari, chinat ko na lang si Mami na ganito yung situation ko. So, sabi niya sa akin, anytime na kung okay na, pwede daw pumunta sa kanila. Tapos parang ang bala ko, kakausapin ko na lang si Mami na i-credit na lang yung hours ng duty ko sa second sem. Kasi ngayon, okay na ngayon eh, magaling na sila, nakakalakad na sila actually, nakatanda naman na yun. Kaya na nilang maglakad. Parang ganun. Okay. So, yun lang, yun na naman recently yung problem talaga. Nahirapan na ako kasi kapag nung may sakit sila, tapos dalawa kami ni Yuki yung may pasok. Ang hirap kasi na naiiwan lang namin sila sa kapitbahay. Na galit na, buti may kapitbahay naman kami gano'n na ang time na nang inom ng gamit nila, gano'n. Remind lang, gano'n. Yun lang naman, pero nakain na ngayon kasi magaling na sila. Actually, masisigla na. So, ibig sabihin, ang pinaka naging problem mo lang talaga is not the academically, but the scholarship. Yun talaga. Kasi oo nga naman, no, napakahirap nga naman na kung mawawalan ka ng suporta Ang sa laki kasi scholarship, ng- ang laki din ng ang laki tuition. Yes, ang laki ng bawas. Pag nawalan din kasi parang buod mo ata. Oo, babayaran. So, nga, kahit ako din yun din sa mga naging Eh, ngayon ang laki ng ko. tulong. Yung HK ko is 5.5. Magkano lang binabayaran ko tuition. 2 plus lang every exam. So, pag nawala yun, Ayun talaga, makaka-affect. Actually, based dun sa topic natin talaga, yung problem mo is talaga maapektuhan ng pag-aaral mo. Oo, yun. Kung sakali talagang mawalan ka ng scholarship. No? I think, pero yung support naman ng parents mo, kamusta? yung para sa pag-aaral ko talaga, ang nagsusupport talaga nun is yung father ko na which is sa ibang bansa. Broken family din kasi ako, so ang nagsusupport sa akin yung Hindi pala kayo. yung papa ko, may Okay. kanya na silang Pero, family. ako rin kasi broken din. Hindi, mamaya ko na lang ikip. Pero matagal naman na yung broken. Mm-mm. Kasi nga ano, ang anim kami, so magkakaiba ng tatay, gano'n. Sa Ah. anim na yun, iba-iba talaga kami tatay. Pero ngayon, kamusta naman na yung situation mo ngayon? Okay na, yun nga yung maganda ngayon eh, kasi tulad nito, nakapag-practice ako kasi may magbabantay na, gano'n. Hindi naman sa hindi na babantayan sila, magaling na talaga, naglalakad na. Hindi ka talaga nung ano talaga, dalawa sila sabay talaga na hospital. Para bang pinag-usapan nilang dalawa. So may ganun na yung schedule yung Oo, sakit. parang in-schedule nilang mag-asawa, sabay tayo magkasakit na. Ayan, anyway. Sa bagay, nakikita naman namin sa'yo na medyo okay ka na kasi medyo nakakatawa-tawa ka naman. Yun lang naman yung tao. Ngayon, so, ayan, dito na tayo sa exciting na part, no, sa kwento ko na. So, alam ko yung iba naman sa tagapanood natin is hindi aware na ang tulad ko is a working student and a father na meron na ring asawa at 3 anak. So, para sa akin naman talaga, ang dami ko na napagdaanan sa buhay. Pero ang isa lang sa pinaka may share ko sa ngayon, yung tungkol sa sa situation ko as a student, a working student, tapos sa family. So, ang pinakamahirap kasi na part talaga sa akin is yung himay-himayin yung oras. Oo, kasi syempre bilang tatay, bilang working, tapos bilang student. So, yun, salamat din naman kasi yung gabay din ng school sa when it comes sa mga teacher, pinagbibigyan na nila akong makakabol ng mga ibang activities kahit na nalilate ako, yun. Tapos, syempre yung suporta ng pamilya nandyan pa rin para magawa ko yun. Ay sa katuparan ko yung pangarap ko bilang isang teacher. Tapos, when it comes naman sa school, mga students, yung mga classmates ko, natutuwa din ako kasi kahit na alam nila na medyo ahead yung age ko sa kanila, they respect me as a human being. Human being! Ang lalim, di ba? Hindi, ibig ko sabihin ba, yung respeto nila sa akin na hindi nila ako inaano na, ay hindi matanda na yan, ay hindi ganito, ganyan. Kumbaga, kasi may mga anak na yan, yung, hindi ko nararamdaman na nilalayuan ako.
Yun yung isa sa mga kagandahan na natutunan ko din sa buhay. And I think kaya ko siya na-conquer is dahil din sa inyo. Yan, kayo mga naniniwala sa akin na oo kuya, kaya mo yan. Oo kuya, matatapos mo yan. Oo kuya, habol ka. Di ba? Parang gano'n, di ba? Yung mga chat yung gano'n. Ayun, so kung kakamustahin nyo naman ako na lang din magtatanong, no? Para akong kuya. Yan. So yun, para sa akin naman, okay ako sa ngayon. Sa ngayon ha, kasi financially, kagaya nga ng kwento mo, hindi mo naman din masasabi yung buhay. Diba? Sa atin, walang makakaalam kung hanggang kailan talaga natin kakayanin yung mga problema. But anyway, ang kabuuan talaga ng podcast na to, kung bakit natin siya binuo, is para mulatin ang mga manonood na lahat ng problema may solusyon, di ba? Kung walang solusyon, Pakamatay. wag nang problemahin. Yun. Commercial lang po. Yun. Nagpapasalamat ako kasi kahit sa mga simpleng bagay na nagkakaunawa ka, nagkakaintindihan. Although may mga tampuhan minsan, pero Wala naman na sana, iwasan, wala oo. talaga. Kailangan Ito, natin nagtampo talaga sa sila. amin. Kailangan resolbahin natin. Kakamatay niya na. Ayun, may gusto pa ba kayong idagdag, sabihin? Anak ko. Yun. So guys, maraming salamat sa panonood. Thank you po!